tuloy natin. Kaya pa ng isa, Scorpio. This is a Scorpio Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of December. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Scorpio? Kamusta ang mga alakdan? Let's see. Scorpio Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of December. Okay? Let's see ang collective energy ng mga Scorpio. Kabuhayan, kapirahan, relasyon, kaibigan, mga taong nakapaligid sa'yo. Let's see. Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of December. Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of December. Let's see. Collective energy ng Scorpio, please. Collective energy ng mga Scorpio. Collective energy ng mga Scorpio. Alright, so, ang nag-iisang account na Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers, Scorpio. The Queen of Pentacles in upright. There is a feminine in this connection na nagfo-focus sa kanyang kaperahan, kabuhayan, taking care of hard-earned money. Inilalaban niya ang kanyang kabuhayan, kaperahan, financial stability. Lahat na lang na pwedeng pasuking negosyo, kabuhayan, steady lang, kapit lang, okay? Priority ng ating feminine ang mga bata, nag-iipon para kung ano yung mga kayang ibigay para sa bata ay maibigay ng ating mga feminine para sa bata or family, okay? If not, sino ba yung nagpapasaya para sa ating mga feminine? It could be family, friends, or taking care of yourself, self-care energy. Okay, what's happening here? There is a walking away energy. Meron kang tinapos na isang sitwasyon sa buhay mo na nagdala sa'yo ng painful situation. Right now, you're trying to move forward. Ayaw mo munang pag-usapan ang painful situation na to. You're trying to heal. Maraming kasinungalingan sa relationship na to. Meron kang gustong lapitang tao, kausapin para lang mabigyan ka ng good advice. Alam mo na marami ka ding maling desisyon kung bakit mo sinapit yung painful situation sa buhay mo. Alam mo that you should be personally accountable sa pain na yan, personally responsible, at dapat hindi na maulit because alam mo, decision mo yan kung bakit ka nahulog sa bangin. Okay? Marami ding iniisip ang ating mga Scorpio, especially sa side ng feminine, the Wheel of Fortune in reverse, maraming hindi magandang karma, unfortunate events, maraming sabihin natin hindi magandang energy pagdating sa kaperahan, kabuhayan. But sabi mo, hindi naman ito nasayang because right now, you're doing what you feel that is best para maitama ang mga maling decision mo sa buhay. Okay? With the Justice card, sabi mo, magtatanim ka na ng good deeds para dumating ang good karma para sa'yo. Importante din sa'yo ang relationship. Right now, naiisip mo na may mga, you could have done better in the past, and kung ano man. But right now, sabi mo, pagdating sa relasyon, this time, ipaprioritize mo na at gagawin mo na lahat ng tama na alam mo to have a harmonious relationship. Not just romance, not just romantic connection, but also family at kung may kids at friendship. Marami ka nang natutunan sa buhay. Okay? There's like an energy of your being quiet about your manifestations. You're also trying to get in touch with your intuition. Maaring you're learning mga divination, ganito, the tarot, palmistry, feng shui, okay? Tinitingnan mo, naka-align ba sa yung mga bituin? Okay ba yan? Papasok ka na ba ng negosyo? Swerte ba yan? Nandito ba dapat ang halaman mo? At kung ano man. Marami kang pinaplano, not just gawa, not just sipag, but also meron kang mga spiritual na belief na bago, feng shui, kung ano man, swerte, hindi swerte, may mga tinatanggal ka na old energies, okay? Ginagawa mo na lahat. Nagkaroon ka ng choice to stay sa isang relationship at sobra kang nasaktan in the past kasi parang nagkaroon din ng mga dishonest energy, trust issues, third party. Okay. To heal your heart chakra, to balance your heart, the energy of your heart, Madagascar rose quartz, the pink crystal. If you're manifesting abundance and happiness, the yellow crystal, Brazilian citrine.
To ground and protect your emotions and energy, the black and protection crystal, Madagascar Black Tourmaline. Okay? Lahat ng crystals natin, authentic, cleansed, and blessed by the Enlightened Guide. PM lang. Okay? To get in touch with your intuition, the purple crystal, connection with the divine, amethyst, the purple crystal. So, meron kang mga nalaman na katotohanan, sabihin natin, naging blessing in disguise. I feel the feminine in this connection. She feels so unloved, unrequited ang pagmamahal. The feminine feels like nasayang yung pagmamahal na binigay niya sa masculine. But sabi ni feminine, sige, akala niya panalo kumbaga sa sugal. But sobrang nasaktan na disappoint ang feminine sa connection na to, na yung ine-expect niya na masayang love and stable love, hindi yun yung nangyari. So I feel recent past, mas nag-focus ang ating feminine sa kanyang sarili, glow up, trabaho, personal growth. Okay. Recent past, di umano, may nakikita ako dito na reconnection, reconciliation. Pero hindi maayos, parang hindi natuto or hindi nagkaintindihan. Saan ba talaga nagmula ang away na to? May resentment pa rin, may mga hindi pa rin magandang energy, okay? Hindi pa rin tapos ang mga away-away na yan, mga tampuhan, okay? So, sabi ng ating mga Scorpio, sana naman yung mga burden man lang, umpisahan natin sa kaperahan kabuhayan. Sana mabawas-bawasan man lang yung mga responsibilidad, mga binabayaran. Sana makagraduate na si ganon. Sana bumaba ang bill ng kuryente. Kung ano man, no? Para makahinga ka man lang makaluwag-luwag, makaipon, makasave ng konti. Marami kang iniisip tungkol sa responsibilidad na yan. Marami ka rin iniisip tungkol sa bata, dun sa mga may anak, paano na, productive ka ba, naging mabuting nanay ka ba, nabigay mo ba ang lahat para sa anak mo. Na parang may guilt feeling here, na ginagawa mo naman lahat, but you feel like parang may better ka pang kayang i-offer para sa mga bata pero parang maybe not now, pero ilalaban to ng ating Empress. Okay? There's a feminine in this connection na ready na naman makipagbakbakan sa salitaan. Sinong kaaway? Sinong kaaway mo? Someone is like may lies and deception at gustong i-clarify ng ating feminine yan. Hindi pwede yung sinungaling. Magtutuos tayo. Okay? Sino ang kaaway ng feminine? Okay. But sabi ng feminine, fine. Kung ito ay problema pagdating sa pera, kung may sisingilin ka, o kung ano man, you feel someone is being unfair sa pera, it's like, i-confront mo. Okay? But I feel sobrang halaga kasi, kumbaga, every peso counts sa ating feminine, no? Na ilalaban niya lahat ng kaya niyang pwedeng kitain at hindi siya pwedeng lamangan ng kung sino man because that is hard-earned money. Okay? Ingat lang sa pagsasalita because this is too much taklesa. Okay? Dahan-dahan lang. You might feel na parang you're working too much, ganito lang yung bayad, madaya sa kontrata, whatever. Handle it well. Okay? Your person. Walang pagbabago. Pag walang pagbabago, it's either magstay ka at tanggapin mo na gano'n na siya, or you walk away because na-realize mo that you deserve better. Okay? Choice. Your person has also, I feel, no, malaki na yung gap mo, emotional gap between you and your person. Decided na ang person mo na mag-walk away. Someone has already decided to walk away, no turning back. Wala na daw siyang plano sa connection na to. But minsan-minsan napapaisip siya, pero stronger sa feeling ng isang energy sa connection na to na talagang tapos na, tama na, ayaw na niya, wala na siyang babalikan sa past. Okay? So, meron ka mga doubts kung nasa tamang trabaho ka, tama bang mag-build dito, may magandang income ba, o may mas maganda bang kabuhayan, kaperahan na mas madali, na hindi ka naman pagod, na mas consistent, na mas maganda yung personal growth. Okay? It's like, kinakalibrate mo, inaayos mo yung mga decision mo, and tinitingnan mo yung mga life decision mo kung tama pa ba at applicable pa ba itong plano na to na dalhin sa 2026. Okay? Until the end of first quarter.
Someone is not ready to commit. Someone just wants like go with the flow. Go with the flow. Pero parang ang labong usapan nito. You're acting like husband and wife, official girlfriend, boyfriend, pero parang walang commitment. Someone in this connection is giving the bare minimum kasi hindi siya handa sa relationship. Hindi siya handa sa commitment. Same old cycle. Parang ano pa ba yung hinahanap mo? Eh dati na naman kayong gano'n na parang pa-casual-casual lang. Parang magkaiba kayo ng moral compass. Someone is more ready, but to commit. Someone wants like a stable connection, but someone wants na casual lang. I feel there's a masculine energy here na very unreliable. Ayaw pa rin niyang mag-commit kasi natatakot siya na baka magkamali siya sa commitment na to. Ngayon, if umandar na kayo ng ilang weeks or months na ganito, na walang solid commitment, na walang title, or it's like may title pero mukhang hindi kayo, na may kanya-kanyang buhay at parang acting single yung isa or maybe both of you, na parang bakit nyo pa ba kailangan baguhin to at isolidify at gawing traditional relationship kung umuubra naman na ganito? This is a non-traditional relationship. This could be like a same-sex connection, or swinger, or open relationship, or let's see where this goes. Kung bukas magising yung isa na fall out na siya, di goodbye. No long goodbyes already. But it's like you're playing house, bahay-bahayan. Yung iba nagsasama, yung iba is like playing girlfriend-boyfriend, but walang solid commitment. And there's a masculine here na sabi niya, okay lang. Hindi rin naman siya ready. So, hopefully, the feminine would agree on that din daw. But eventually, okay lang yan kapag pareho kayong naglalaro or pareho kayong gusto casual lang or go with the flow or bahala na kung anong mangyari sa relationship. But I feel darating yung time, or maybe right now, hindi na talaga pareho because someone is looking for a stable commitment and someone gusto casual. Eventually, someone would try to distance, no? To emotionally distance themselves kasi masasaktan siya. May nakikita akong same-sex connection dito. But maaari, kung may batang involved, maaaring i-consider nyo na lang yung bata. Okay? Walang problema kung pareho gusto nyo go with the flow, go for it. But if yung isa ay naghahanap na ng solid commitment and ano na ba yung plano daw sa relationship na to, masasaktan yung isang mas ready if someone gusto casual lang. Regardless kung same-sex connection, someone is more ready and more traditional pagdating sa love na dapat may commitment, and yung isa parang gusto pang mag-explore. But wala akong nakikitang hiwalay, though may emotional detachment. I don't know kung ano yung nagtatali sa inyong dalawa kung bakit hindi nyo totally matapos ang connection na to. But this feels like a choice already. Alam mo na ganun yung person mo. Alam mo na parang gusto niya may multiple options. Alam mo na ganito yung ugali ng person. Okay? So kung masasaktan ka, ibig sabihin choice mo na yon because pinili mong magstay knowing na ganun yung ugali ng person at knowing na hindi naman siya nagbabago. Okay? Kung may mga batang involved at kinoconsider nyo lang kawawa yung bata, parang mas kawawa yung bata na ganun klaseng example ng upbringing ang makikita sa inyo na okay lang na yung isa umiiyak, na yung isa na-abuse at yung isa living la vida loca. Or it could be that the both of you are playing around. Yun yung magiging blueprint ng mga bata na okay lang, hindi naman dapat seryoso sa relationship. Maraming chismis ang relasyon na to. Maraming opinion yung ibang tao, but I don't feel that you care. But hindi naman usapan dito yung sinasabi ng ibang tao eh. I mean, yung upbringing na binibigay sa bata. But of course, kung ano man yung chismis na yan, kung may kaklase sa school yung mga bata na yan, maaaring na pag-uusapan sa school na yung parents ay may like non-traditional setup about dating and relationship. So consider ang mga bata. And more clarification, may mga chismis daw, ang mga mosang. Oh, you see? Mga mosang. Okay? But this is a free will, no? Kanya-kanya naman yan. If this relationship
works for you, walang problema. If you feel na okay lang naman yan sa bata, go for it. But if you feel na may kailangan baguhin, then baguhin. Okay? For now, ito lang yung nakikita kong energy. Wala akong nakikitang hiwalay. Do maraming chismis, maraming uncertainty, maraming away, maraming duda. Someone is parang masyadong ma-explore pagdating sa love and romance, but choice pa rin to. Alrighty? And that would be the Scorpio reading for the month of December. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye!